Amoy pa lang nakakagutom na. Samgyup ba hanap mo? Only wings? Sisig? Oh, baka tunog pa lang gutom na gutom ka na. Oops, teka. Alam mo nga ba kung saan kami? Sedis Kainan sa Kawayanan, dito matatagpuan in Santo Niño, Barangay Dalig, beside the Dali Store. For more information, visit their page at huwag nang mag-alangan na punta. Tara na! Alam mo ba, sa halagang 99 pesos ay mabubusog ka na? At sa sobrang sarap at sa dami ng mapagpipilian, hindi kailanman ay kukulangin ka. Pero teka, paano or sino? Sino nga ba ang nasa likod ng negosyong abot ngayon ay napakaganda ng serbisyo? Tara na't kilalanin at kilatisin. Okay, napitry ko na siya. Hello everyone, we are the group 1 and we are now here with Miss Shari May Vargas po, the owner, of Sedis Kainan sa Kawayan. So, nandito po kami ngayon para mag-ask ng questions along with my friend, Miss Veyan. So, start na po tayo, no? So, the first question will go to Miss Veyan. First question, what inspired you to start this business? Alright, so I started this business last 2021. It's pandemic. During the time, it's pandemic. So most of the people are inside the house. Started in my Baras branch actually. Supposedly the theme of the restaurant is like lugaw lang. So, hindi siya ganitong unlimited. It's not expected to be unlimited. Pero, meron na kaming quotes before, or meron na kaming tagline na, basta Kapampangan man yaman. Because, Kapampangan ako. And yung, basta Kapampangan man yaman, it means, basta Kapampangan masarap. Plan. Lugaw lang talaga siya because yun dun sa Baras branch, it's kumbaga, it's along the highway. So, this is an unexpected business. Tapos pinilahan kami during pandemic. Tapos, it started everything ng gano'n na pinilahan kami. So, doon ako na gano'n na mag-start ng negosyo. Yes, so, next question na po tayo. So, the next question is, what do you think are your characteristics and competencies that made you a successful entrepreneur? I think, dapat kasi sa isang negosyo, laging may bago. With your generation, kailangan talaga, kumbaga, lagi kang may pakabon, laging may wow. So, during the first 4 years of the business, every year, lagi kami may dinadagdag dyan. Kaya mapapansin mo, with our menu, you will see na may only wings, may only sangyup, merong only seasoning, iba-iba siya. So, wala pang mix and match ang Jollibee. Before 2021, meron na ako noon. So, next question na po. Third question, how much is your daily and monthly sales income? Alright, so with this kind of business, it's not the same. But it ranges around 10,000 to 30,000 a day. It depends on the day. It depends on Customers. yes, customers, and as well as the climate. Ganon. Because alfresco to eh. Yes. So supposedly, pag walang ulan, mas maraming customer. So, okay, so next question po. Did your profits can sustain your personal and labor expenses monthly? I think so. I think so. So, Yes. naging There are times, may mga months na hindi, pero may mga months din naman na bumabawi. Because that's how business works. Kumbaga, hindi yan buwan-buwan laging may sales. Kaya nga sabi nga nila, di ba, kapag nagnegosyo ka, dapat yung first 6 months mo, ready ka doon. Kasi with your first 6 months or pwedeng may buwan ka na walang benta.
So, talagang since Yes. nagkaroon na po kayo ng negosyo and narinig ko po meron po kayong bagong branch po. Yes. Sa Sa Pinilya. Hindi pa siya ina-announce talaga since hindi pa siya tapos. Pero mas malaki din. So, yun isa po sa accomplishment niyo po. Yes. No? Actually, this one is one of my accomplishment na rin naman. Yes Kasi, po. actually, I have, if you will gonna see yung namin, yung page namin, may naging 4 na akong branch. Yung 2 branch ko nagsara. Tapos then, ito yung natitirang 2. Tapos ngayon may bago na yun. Sa po. So, since na po, we know your accomplishments na. Siguro sa last questions na po tayo. Our last question, what advice would you give to aspiring entrepreneurs? Mag-iisipan pa. Hindi, kasi to be honest, mahirap talaga magnegosyo. Mahirap magnegosyo. Madaling mag-put up ng negosyo pag may pera ka. Pero mahirap if you are not financially ready, if you are not emotionally ready kapag nagnenegosyo ka. So, I think bago mo pasukin yung ganitong klase, lalo yung restaurant, may mga negosyo kasi na bibigay ka lang ng pera, it will gonna profit. But dito kailangan hands-on. Kasi may quality and standard yung pagkain na kailangan mo ilabas. Tulad ko, chef ako. I created all of the menus. Hindi ako umaasa sa mga chefs. Kaya, yun. Most of the time, yung mga chefs, umalis man sila, I can still stand. Magkaroon man sila, kasi yung mga empleyado, aalis yan. Darating aalis. If as a business, prepared ka, alam mo lahat yung sa business mo. Kahit iwanan ka ng lahat, from staff, from kitchen, lahat yan. Magkukontinue yung negosyo. And yun, if magne-negosyo kayo ng ganitong klase ng negosyo, dapat handa kayo. Kasi pag hindi kayo handa, hindi kayo para dito. Yes po. Hindi So, kayo para dito. Customer service yan. Lahat sa mga tao. Kumbaga sa mga customer. So, talagang totoo talaga yung customers always best. Yun lang. So, bago nyo pasukin to, bago niyo pasok. be ready. Yes po. So, that is taken as an advice. Yes. Lalong-lalo na po sa amin na sabihin na lang rin po namin na nag-aspire din po. So, this is such a big advice para sa amin and a big warning, a big heads up na talagang laging maghanda. So, Lahat naman ng bagay nag-start sa maliit. yan naman po. So, don't be afraid to start ng small lang. Yes po. Saka natutunan ko din sa pagnenegosyo. Sabi ko nga, I failed many times. But what I learned is that when I failed, I stand up and try again. So, hoping for success po sa inyo. And finally, na-answer na po ang aming mga kasagutan. So, we want to thank you po for answering and for volunteering po sa aming maikling interview. Thank you for your advice, for your story. Thank you po sa this time na yung pinaglaanan sa amin. So, Welcome. yes po. So, we want to invite everyone to come to Sedis. This is our owner, si Ma'am. So, God bless po and bye-bye po sa inyong lahat. Thank you po.